So hello at sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video ay ang ngayong 2025, end of 2025 especially, sobrang mura na lang nito. I-full review ulit natin ang Oppo A3X. Maganda kaya to? Ito na ba ang perfect na smartphone para sa inyo? Lalo na nag-price drop na siya. Tara, check natin. So again mga ka-J-Vlog, shoutout sa mga nakanood na ating review and shoutout sa mga nakabili ng Oppo A3X dito sa ating special product link. Hopefully, na-enjoy nyo yung inyong smartphone at nakuha nyo ng sobrang baba. May nakita pa ako na under 3,000 pesos nakuha nila yung Oppo A3X nung nag-checkout sila dito sa ating view products. Kaya kung gusto nyo makuha ang Oppo A3X nang merong additional discount compared doon sa discount na makukuha nyo sa shop, meron pa additional discount dito sa ating video, dito sa ating product link. Sobrang mura na lang po nitong Oppo A3X. Half the price na siya. Kasi ang SRP nito is almost half the price. Kasi SRP nito is 5,499 for the 4GB 64. At itong 4GB 128, itong hawak natin ngayon is 7,000 pesos. Pero sa online, yung 4GB 64 nito, pwede nyo makuha at yung possible price na 3,000 pesos. Tapos yung 4GB 128, pwede nyo makuha ng 3,800 or 3,500 pesos. So, sobra bagsak presyo etong Oppo A3X ngayon. Grabe, napakabenta nito. Kahit na lumabas na yung successor nito, available pa rin etong Oppo A3X. Mas affordable siya sa successor ng a few thousand of pesos lang. Gumawa na rin tayo ng phone comparison about sa Oppo A5X and sa Oppo A3X. At hindi ko akalain na higit isang taon na to maging available sa market at sobrang baba na lang ng price niya. Pero yun nga, pero parang feeling ko pinapaubos na lang nila siguro yung stock ng Oppo A3X kasi hindi siya naging mabenta last year eh. Sobrang overpriced for its price. Ganon yung ginawang technique din ni Samsung ngayon na yung overpriced sila na budget smartphone ginawa nilang super duper affordable ngayon na naging mabenta. Okay, so ang napili naman nating color this time is yung Ocean Blue. Last year is yung Nebula Red. 4GB 64 lang yun. And di ako nagkakamali na ko ng 5 Plus. Ito po, 128 na to Itong binili natin, nakuha ko lang ng 3,500. Sobrang mura na lang mga ka-J-Vlog. Kaya, ano pa hinihintay nyo? Kung interested kayo dito, i-click nyo na yan dito sa ating view product. Yan mga ka-J-Vlog, next is gusto ko sabihin sa inyo yung mga magandang features na pwedeng ma-offer ng Oppo A3X at kung bakit sobrang sulit na itong i-purchase ngayong 2025. Unang-una dito is yung display. Sa display, ato for a budget smartphone is sobrang rare natin makita ang punch hole display. So, naka-punch hole display itong Oppo A3X na usually sa mga budget smartphones today is naka-notch display sila mga J-Vlog. At ang secret weapon netong Oppo A3X is yung kanyang nits of brightness. Diba? Tingnan nyo naman dito para sa ating video. Sobrang liwanag nito. At ito yung gustong-gusto ng mga ibang consumers, yung merong mataas na nits of brightness kasi ginagamit nila ang smartphone nila as a navigating tool. For example, sa direct sunlight, merong mga smartphone na hindi nyo na makita sa direct sunlight. Ito, makikita nyo pa rin to ng clear na clear. Trinay ko na yan nung ginamit ko to sa outdoor at sobrang ganda nung brightness nitong Oppo A3X. Yung ibang specs niya is very acceptable for its price, HD plus 720p and 90Hz screen refresh rate. So, yun nga, maganda display na to for me. Next mga ka-J-Vlog, yung kanyang camera. So, meron siyang 8 megapixel camera and 5 megapixel front-facing camera. Magpapakita rin ako ng mga photo samples niyan later on sa ating video. Pero itong si Oppo ang isa sa magpapatunay na hindi po tayo nagbabase sa taas na megapixel sa linaw ng mga camera natin. Kasi na-try ko na ang 32 megapixel ng Poco C71 and even the Xiaomi Redmi A5. Sobrang pale, hindi ganun kaganda yung color accuracy ng mga photos sila na 32 megapixel. Ito 8 megapixel, mas maganda pa po ang camera nito. Kaya for me, kung naghanap kayo ng budget smartphone na merong mas magandang camera performance, I suggest go for the Oppo A3X. Ito, in fairness naman sa stickers niya, I know it's not a big advantage sa mga ibang competitors. Kasi mga ibang competitors, meron silang equipped na dual stereo speakers. Ito kasi single speaker siya pero meron siya ability to boost the volume up to 300% volume. So yes, malakas naman. In fairness, malakas siya.
pero nakukulangan tayo sa bass quality, especially pag dual series speakers. Pero maganda naman sa Oppo A3X, malakas pero hindi po tunog lata. Next, yung battery capacity niya. Malaki rin naman syempre for its price. 5100 mAh na removable battery capacity. So, na-try ko na yung battery rin nito again. And kahit na meron mga security patches or update na nangyari, so far so good pa rin naman ang battery performance ng Oppo A3X. Makunat pa rin siya. At ito yung magiging malaking advantage ng smartphone na to sa lahat ng kalaban niya for a price tag na 3,000 pesos. Yung kanyang outstanding fast charging rate na 45 watt fast charging rate. So, in less than 1 hour lang, mafu-full charge na itong Oppo A3X. Ganyan ka-convenient mag-charge dito sa smartphone na to. Sobrang bilis mga ka-J-Vlog na dapat talaga kailangan natin ng fast charging ring. Kasi yun nga tulad ng sinasabi ko before, ginagamit natin yung smartphone majority sa trabaho. Diba? For example, nalobat ka. Ayan, isaksak mo lang. Kunyari, pupunta ka ng work. Maligo ka, kumain ka, pagbalik mo, full charge na agad din yung smartphone. Ganyan ka-convenient ang Oppo A3X. So, yun mga J-Vlog, so far, yung mga napansin ko, mga gandang features ng Oppo A3X. Pero ito, isi-share ko yung thoughts ko about sa kanyang overall performance, especially sa chipset. So, hindi ko akalain talaga. Even, na-try ko na to sa Oppo A5 and Oppo A5X. Yung Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1, hindi siya ganun ka-smooth. Even pag nagna-navigate ka lang, kahit hindi ka naglalaro. Yun yung isang nakita kong major flaw ng chipset na to. Siguro hindi siya ganun ka-optimize sa software. I don't know kasi kung pagbabasihin mo yung kanyang kung pagbabasihin mo yung clock speed at yung GPU, sa mga ibang brands, hindi ko naman natatry na ganyang kabagal. Hindi ko naman sinasabing sobrang bagal. Merong mga konting stuttering at merong konting delay of opening of applications. Take for example, pag naglalaro kayo, minsan pag ipipindutin niya, hindi pa siya ganun nag-o-open. So, meron parang takes few seconds bago siya mag-open. Ganun lang naman ang mga scenario. Pero, when it comes sa ML, okay naman siya in COD. Pero, yun, stay tuned lang sa ating game test ulit dito ngayon 2025 dahil game test ulit natin itong Oppo A3X. Yun lang. Marami na rin ako nakitang mga comments na hindi ganun kaganda or sobrang bagal daw ng kanilang Oppo A3X, naglalag nga. For me, nakaka-experience ako niyan minsan, pero pag nakasara naman lahat ng application or yung RAM, bumabalik naman sa optimized performance yung smartphone. So yun mga ka-J-Vlog, kaya kung interested kayo dito sa Oppo A3X, again, yung product link niyan nandito, i-click nyo na lang yan dahil, again, meron pong special voucher na naghihintay sa inyo up to 1,000 pesos off. So video sample, rear camera of the Oppo A3X sa pinamax resolution niya is Full HD 1080p, 30 fps. Ayan. Pero in fairness, yung photo quality na ito superb. 8 megapixel pero malinaw din siya. Video sample, front facing camera of the Oppo A3X. So pinamax resolution niya is Full HD 1080p, 30 fps. Ayan, 5 megapixel lang yan pero ang linaw. At ano tayo sa outdoor. So okay naman yung quality niya. So explore natin yung design at build quality ng Oppo A3X. So yun nga, isang taon na tong device na to pero nakakagulat na still available pa rin siya sa online. At medyo may pagkakaiba siya sa color blue compared to sa red. Kasi yung red is all matte yun. Ito kasi is glossy yung back neto, yung color blue niya. Pero when it comes sa design, napaganda rin naman itong ocean blue. Pag tinitit natin ganyan, may mga wavy na ganyan na effect. Pero since glossy siya, expect nyo na siguro mas
visible yung mga scratches dito. Although pareho silang polycarbonate ang back, pero mas magiging visible dito yung scratches, matic yan. Pero sa frame, same din na matte finish naman din sa Oppo A3X sa color blue and sa color red. At ito pa rin yung kanilang very famous na design ng Oppo A3X na hindi nila kinalimutan yan. Inadapt yan ng Oppo A5i at ng Oppo A5X. Ganito or same na same din sila when it comes sa design din. So ayan siya. When it comes sa weight, hindi naman po mabigat tong smartphone na to at slim din naman itong si Oppo A3X kahit papaano. So sa right side, nandito ang ating power button / fingerprint scanner and yung volume rocker. Sa taas wala tayong makikita. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman ng smartphone is a 3.5mm headphone jack, microphone Type-C port at yung speaker grills. And sa bibili ng smartphone na to, good news din, meron na siyang pre-installed na screen protector out of the box. So yan, syempre, malaki din yung display na ma-offer ng Oppo A3X. At ang sobrang nagustuhan ko dito, yung nits of brightness nito, sobrang taas. Meron kasi siyang tinatawag na sunlight mode na kahit na nasa outdoor kayo, is makikita nyo pa rin ng very clear yung display netong Oppo A3X. Ayan, so sa display tayo, ayan, sunlight mode, adjust the screen brightness in strong light to make the screen easier to read. Sa outdoor, of course. So, yun yung device natin. Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1 ang processor niya. 5,100 mAh na removable battery capacity. So, yun nga. Ang kasama nitong case out of the box is jelly case. So, si Marin jelly case ang kasama. Ilagay nyo muna si Marin jelly case as a temporary case sa smartphone nyo para hindi siya magasgasan at bumili na lang kayo ng permanent case para dito sa Oppo A3X. So, explore natin yung camera app ng Oppo A3X. Ito yung nagustuhan ko sa smartphone na to, na kahit na mababa yung megapixel ng kanyang main camera, is nakakapag-provide to ng outstanding camera quality. Ayan. So, check natin So, 8 megapixel lang to mga idol, pero malinaw ang camera nito. So, yung front-facing camera nito is 5 megapixel, pero malinaw din. Ayan, Hindi ba? So, explore natin sa photo. Siyempre, wala ito ultra-wide camera. Meron tayong 2x zoom. Hanggang 5x digital zoom tayo dito. Sa video naman, ang pinakamax na resolution niya is Full HD 1080p up to 30 FPS. Meron tayong Pro mode, panorama for wider shots, and some more. Meron tayong night, high resolution mode, portrait mode, time-lapse stickers, and text scanner. Sa front-facing camera naman, ayan. So, meron din siya panorama shot for front-facing camera. So, sa photo, syempre, ang pinaka-importante sa photo is yung beautification, of course. Ayan. Video, pinamax resolution din is Full HD 1080p up to 30 FPS. So, lang mga ka-J-Vlog ang camera app ng Oppo A3X. Very, very simple lang. So, next naman is speaker. Test tayo dito sa Oppo A3X. So, yon single speaker lang to. Pero, ang neto is up to, I think 300% or 400% or 400%, 300% volume siya. Ayan, up to 300% volume to. Ayan, ultra volume mode on. So, play natin. Welcome ulit sa panibagong video. Ito, 300% to. i-quick review natin siya, pero gagawin ko siya ng final review ngayon 2025. Stay tuned lang. Pero since napakamura lang po ito sa official store ni Samsung sa online, i-quick review ulit natin itong napakalupit na Samsung Galaxy S24 Ultra. Maganda pa kaya to, at lalo na mura na lang po ito ngayon sa online. Tara, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, gumawa na tayo ng review nito. So pagdating sa speaker ng Oppo A3X, yes, yung loudness nandoon. Pero syempre, makukompromiso talaga dito pag single speaker yung bass. Pero overall, in fairness naman kay single speaker to, malakas siya at hindi siya tunog lata. Kaya kung i-rate ko yung speaker nito for its price, 1 ang lowest, 10 ang highest. Ang score ko dito mga J-Vlog nasa 7. So biometrics test tayo dito sa Oppo A3X. Try natin yung kanyang fingerprint scanner muna. Start tayo. So pagdating sa kanyang fingerprint scanner, fast and accurate naman. Next is face unlock.
So, pagdating sa face unlock, fast and accurate din. And about sa software update, so, check natin yung atin. Alam ko may software update siya for Android 14. I-install muna natin and babalitaan ko kayo kung anong mangyayari dito sa Oppo A3X natin kung may available na siya for Android 15. Pero sa ngayon kasi is Android 14 pa rin itong aking smartphone. So, meron siyang meron siyang update. I-update muna natin siya at balitaan ko kayo. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main question, Lord, sulit ba ang Oppo A3X? Lalo-lalo na for its price ngayong 2025. So syempre, noong last year, when it comes sa kanya SRP, hindi talaga sulit. Na 6,000, 5,000, tapos ganyan yung specifications niya. Ang maganda balita kasi ngayong 2025, especially ngayong year-end, is sobrang mura na lang. 3,000 to 4,000 pesos makakabili na kayo ng Oppo A5X. So, for me, yes, napakasulit na itong smartphone na to, especially for its price. Pero again, sinasabi ko na to sa mga ibang video ko, even sa kanyang predecessor and sa kanyang, even sa kanyang mga successors, na hindi po ganon ka-smooth ang Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1. Tulad nga ng sinabi ko kanina, I don't know why, kasi trinay ko na yung ganyang mga kind of specifications sa mga ibang smartphones na okay naman yung performance. Kasi dito sa Oppo A3X, Oppo A5i, and Oppo A5X, kahit sa mga simpleng basic tasks lang, even pag nag-open ka na ng apps, minsan nag-stuttering siya or mga delay of opening of apps. Pero again, pag nandun ka naman sa mismong application, okay naman siya, nagraran naman siya ng better. Pero pag sa games, iba talaga ang usapan mga J-Vlog. Kaya syempre, I do not recommend this for gamers. Always manage expectation, lalo na mura na lang siya. 3,000 pesos pag naglalaro ka ng Genshin, ng WoW, talagang hindi po gagana yan or hindi po talaga siya magiging sobrang playable. Kaya nga, game test din natin to. I-game test natin to. Tatry natin yung WoW and Genshin kahit na alam kong hindi niya talaga kaya. Pero papakita ko pa rin sa inyo mga J-Vlog. Kaya for me, sulit naman ng Oppo A3X. Depende na lang sa target consumer, okay? Kung kayo yung consumer na naghanap lang kayo ng extra phone, secondary smartphone, gagamitin niya sa navigating tool, pang business nyo, ayan, pwede naman i-recommend ito. At ito ang tip ko, kunin nyo na yung 4GB 128, wala namang 1,000 piso ang kanilang price difference, mas magiging better pa ang inyong pagbili, kumbaga. Kaya kung interested kayo dito sa Oppo A3X, nandito na yung view products niyan, i-click nyo na yan mga J-Vlog. Sobrang mura na lang po nito sa online at possible price, pwede nyo makuha ito ng 3,000 pesos below.